Balikan po natin ang balita kaugnay sa sunog na sumiklab sa Maynila na posibleng dahil daw sa depektibong cellphone charger. Cellphone charger. Cellphone charger. A lot of the chargers that you are using, mas nagkakos pa ng problems kaysa sa benefits. Maybe because hindi siya fast, like napakatagal talaga mag-charge, o di ka naman hindi safe, nasusunugan, nakokorente, and marami pang iba. And hindi talaga yan matatapos kapag hindi kayo mag-e-invest sa isang magandang charger. Which is, eto guys, yung pinakabagong Nexo series by Ugreen, and nagre-range siya from 30 watts to 140 watts. But the question is, worth it nga ba talaga na mag-invest ka dito? Or mag-stick ka na lang sa inyong mga traditional charger na nagpapainit talaga sa inyong mga device? Well, let's see dahil nga i-unbox natin to ngayon, and while doing that, sasabihin ko sa inyo yung mga advantage ng isang GAN charger compared sa ating mga silicone or mga traditional charger. Kaya naman simulan natin to para makapag-decide na kayo. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JT TV. Now, kung nakasubscribe ka na dito, well definitely napakaswerte mo naman dahil nga mamimigay kami ng 330 watts na GAN charger sa mga hindi makaka-afford para to sa inyo guys. Now, in a world full of cheap items, syempre hindi mawawala yung mga cheap chargers. And the fact is, napakarami talagang option in the market ngayon. Pero dito sa panahon na to, kailangan na talaga nating mag-invest sa mas quality and mas durable na product. Especially pagdating sa charger guys, dahil nga risky talaga to. Imagine niyo yun, kuryente yung dumadaloy tapos chini-chip nyo lang. Yung kagandahan kasi guys, kapag meron ka mga quality charger na ganito, mas hahaba din yung lifespan ng inyong mga device. Katulad na lamang ng mga laptop, cellphones, lahat ng mga device na merong battery guys, yung unang-unang enemy talaga nila is yung heat or init. So kapag palaging umiinit yung mga device, kukonti ng kukonti yung lifespan and madali talagang masisira. Also, hindi lang yung device yung mahaba yung lifespan guys. Eto rin, yung mga charger na to ay napaka-durable talaga and guaranteed ka na tatagal siya. Trusted ko na kasi yung Ugreen guys. Eto yung example ng ginagamit ko. 3 years na to sa akin pero wala pa rin problema. Now guys, yung kaibahan kasi sa mga GAN charger compared sa mga traditional charger na silicone, etong mga charger na to, sila lang yung mismong umiinit. Hindi yung inyong mga device. So kung napapansin nyo naman, kapag nag-charge kayo using your fast chargers, napakabilis talagang uminit na inyong mga device. But guys, kapag eto naman yung ginamit niyo, mas less na po yung matatransfer na heat from the charger itself to your device. Therefore, you can have a longer lifespan with your devices. O diba? Ang lupit. At last, meron na ding magtatagal sa inyo. Next, kapag problema nyo naman yung slow charging, well guys, don't worry. Meron tayong iba't ibang charging protocols. Katulad na lamang ng quick charge sa Android and power delivery naman pagdating sa iPhone. And guys, etong lahat ng to ay meron ng wide compatibility. So, supported na sila ng quick charge and power delivery at the same time. So, yun yung pangalawang makukuha mo dito. Fast charger na mamamaximize talaga yung fastest charging available sa inyong mga device. Kapag meron kayong mga laptop, naku po! Meron ka ng option dito from 45 watts up to 140 watts. So, di ba? Ang lupet. Ngayon guys, bakit nyo nga ba pipiliin yung Ugreen sa iba't ibang mga GAN charger? Well guys, because hindi lang sila basta-bastang normal na GAN charger. Meron silang mga additional na protection which makes this really safe. Yes guys, lahat ng to ay meron ng advanced safety features. Katulad na lamang ng short circuit protection, overheating protection, overcharge protection, at saka over voltage protection. So lahat ng mga over guys, hindi pwede yan dito sa mga charger na to. So yung masunugan o di ka naman makuryente ay hindi na possible kapag eto yung ginamit ninyo. Now even though napakabilis at punong-puno ng features, napaka-compact din ng mga charger na to. As you can see, eto guys, yung pinakamaliit, which is yung Nexo Mini na 30 watts na. Kita nyo ba yan? Ang liit, di ba? Meron pa siyang foldable plug dito guys. Kaya naman kapag kayo mahilig mag-travel, aux na aux talaga to. Madaling bitbitin, pwedeng ibulsa, and kung ilalagay nyo naman siya sa bag, hindi siya makaka-damage dahil nga napo-fold to. Eto guys, ay mararecommend ko para sa mga devices na hindi supported ng napabilis na fast charging. Yung mga 30 watts below lang, eto guys, ay sapat na sa inyo.
Katulad na lamang sa sarili ko, which is merong iPhone. So dahil nga etong si Nexode Mini guys ay meron ng Power Delivery 3.0, ay makaka-charge na to ng iPhone 14 Pro Max from 0 to 55% in just 30 minutes. Diba? Mabilis na yon. Kapag Android user ka naman, katulad na lamang itong Tecno Pova 6 Neo, na merong 33 watts, okay na okay pa rin yan with the Nexode Mini. Dahil nga, supported na to ng Quick Charge 3.0. So, mabilis nyo pa rin matcha-charge etong phone na to. So, napaka-compact niya na, punong-puno pa siya ng safety features, katulad na lamang ng mga nasabi ko kanina, and para sa inyo guys, worth it na talaga etong si Nexode Mini. Ito naman, ang medyo mas malaking 45 watts na dual USB-C PD GAN charger. So, katulad ng Nexode Mini guys, ay nagsusupport din to ng maraming safety features, and wide na din yung kanyang compatibility pagdating sa mga iba't ibang charging protocols like quick charge, power delivery. Andito na yan kay 45 watts dual USB-C. The only difference lang guys is that medyo mas malaki siya ng konti, mas mabilis, and meron na siyang dual USB-C. Tapos, kung meron ka namang laptop ng supported ng Type-C charging, eto guys ay pwede na. Actually, okay na okay talaga to dahil nga maliit lang siya, napaka-handing dalhin, napaka-portable, okay na okay talaga to para sa laptop. Ngayon, kung gusto mo namang mag-fast charge ng laptop and cellphone at the same time, well definitely, baka eto na yung para sa inyo. The 65 watts 3-port PD GAN charger. Makaka-charge ito ng MacBook Air from 0 to 100% in just 60 minutes. O, diba? Ang bilis. Katulad na lamang naman na una, meron din itong mga safety features. Hindi mawawala yan sa Ugreen guys. Thermal guard safe charging, overheat protection, yung mga sinabi ko kanina. The only difference is, mas mahaba lang siya ng konti and meron na siyang 3 ports. O, diba? Meron ng USB-A dito and dalawang USB-C. Therefore, makaka-fast charge ka na ng laptop nyo and dalawang cellphone at the same time. So kapag yung pagiging compact and complete features yung hanap ninyo guys, eto na yung mararecommend ko para sa inyo. Dahil nga, as you can see, siya yung parang perfect pagdating sa size. Maliit pero malakas. Now, dito naman tayo sa mas malakas na Nexode 100 watts charger. So dito guys, as you can see, napakarami ng ports. 3 Type-C plus meron pa siyang USB-A dito. Again, yung mga safety features na nabanggit ko kanina, kumpletong-kumpleto rin to. Wide compatible na rin dahil nga makaka-charge na siya ng laptop, cellphone, tablet, at marami pang mga gadgets. Pwede yung mga earbuds ninyo, mga gaming consoles, and marami pang iba. 4-in-1 na to guys, kaya naman marami talaga kayong masasaksak dito. So kung gusto nyo ng mas malinis na setup, well definitely, mas maganda talaga to. Itapon nyo na yung mga laptop charger ninyo na ang bibigat o di ka naman ang kakalat tingnan dahil nga ang lalaki. Eto na lang guys, yung gamitin ninyo. Safe pa kayo, and marami pang ports. Sure ball talaga kayo na hindi masisira yung mga device kapag eto yung ginamit ninyo. Mas safe na kasi to guys compare dito sa mga mas maliit. Meron na tong intelligent BMW chip which protects your devices. So, okay na talaga to. Now, syempre, kung makikita nyo naman guys, hindi katulad ng iba't ibang mga 100 watts, eto ay napaka-compact lang talaga. So, pagdating sa portability, panalong-panalo talaga etong mga charger na to. Pag-usapan naman natin yung pinakamalakas which is the 140 watts. Sabi ni Ugreen, makaka-charge to ng iPhone 13 from 0 to 60% in just 30 minutes. Diba? Ang bilis. Kung makikita nyo naman dito guys sa kanyang mga ports, yung USB-C 1 ay supported na ng 140 watts and yung C2 naman is 100 watts. You can charge 2 laptops at the same time kung meron kang ganon. Like, napakayaman mo naman. Sana all. Eto na talaga yung para sa inyo. Meron pa siyang over 5 temperature reading every second for extra security. Akalain mo yun? 5 temperature reading in every second? Like, nag-temperature reading na siya. Nag-temperature reading na naman. Ha? Di ba? Ano pet? So, in short, lahat ng to ay mga protected and safe talaga. Kapag ginagamit mo to, yung mga devices niyo ay mas less na yung heat nila. Hindi katulad ng mga silicone o di ka naman mga traditional charger na kasama na sa mga box ng ating mga devices. Yung mga charger na yun guys ay makakapagpainit talaga sa inyong mga device. Pero eto, no need to worry na. Ako nga, palagi ko nang iniiwanan tong mga to kapag nag-charge. Kahit umaalis ako, hindi na ako nag-worry dahil nga sure ako na basta Ugreen is safe
and punong-puno talaga ng iba't ibang mga protection na kailangan pagdating sa ating pagcha-charge. So yung mga nasunugan, na kuryente, hindi na yan mangyayari dito sa mga charger na to. Dagdag mo pa yung pagiging portable nila, like, kapag nagta-travel tapos meron ka lang cellphone, goods na to. Kapag meron ka namang laptop, goods na to. Kapag meron kang cellphone at laptop at the same time, goods to. Kapag gusto mo ng fast charging lahat, pwede na to. Pero kung gusto mo yung super fast and max charging available, eto yung para sa inyo. Mas mabigat lang siya, syempre. Ito talaga napakagaan eh. Ito yung paborito ko actually. Meron kasi akong iPhone guys, and this is very useful. Napakaliit lang niya, pwede lang siya ibulsa, napo-fold pa siya, and ang cute niya rin at the same time. Overall, etong lahat ng product na to ay napaka-good companion talaga para sa ating mga devices. Kung gusto nating mapahaba yung buhay nating mga cellphone, laptop, and marami pang iba, well definitely, eto yung kailangan ninyo. Also guys, dahil nga durable and napaka-good quality ng mga products ng Ugreen, especially this one, hindi lang yung buhay ng inyong mga device yung tatagal. Siyempre, yung inyong mga charger din. Again, 3 years na to sa akin guys, pero look at that. Same na same lang sila nito, and wala pa ring pinagbago. Fast charging pa din and safe na safe pa rin. Also, mention ko na lang din na compared sa mga iba't ibang mga trusted din na mga brands, mas mura talaga yung Ugreen. Kahit na same lang yung quality nila, o di ka naman, medyo mas maganda pa nga to ng konti. So, recommended ko na talaga to para sa inyo guys. Worth it talaga mag-invest sa mga charger na to para maiwasan nyo yung mga problema, and also para na din ma-enjoy ng mas matagal yung inyong mga devices. Kung naghahanap ka ng mas affordable pero napaka-good quality, eto na yon. Makukuha mo na yung fast charging and safety at the same time. No, parati na lang nagsasabi ng affordable, o di ka naman worth it dito. Magkano nga ba to? Well, eto guys, si Nexode Mini 30 watts ay currently 569 lang. While the 45 watts naman na dual Type-C ay 799 lang. Now, kapag kulang pa yan, eto na yung para sa inyo, the 65 watts which is 999. Pero guys, kung gusto mo talaga yung pinaka-real, eto yung piliin nyo. The 100 watts which is 2,249 at the moment. Pero yung pinaka-real talaga dito and walang ka-fake-fake, well definitely eto guys, yung 140 watts. 3,299 lang po siya. And para sa akin, worth it na talaga to. Especially kung mag-e-invest ka talaga para sa inyong mga laptop and mas mabibigat na mga devices. Pero kung cellphone lang guys, pwede na kayo dito sa tatlong nauna. Affordable lang, pero napaka-safety and fast charging na din. So I guess that's pretty much it for this video guys. Kung naghahanap kayo ng mga link, well definitely check nyo na lang yan sa aming description box. Again, mamimigay tayo dito ng tatlong 30 watts. Kaya naman, mag-comment lang kayo ng about sa video, and also lagyan ninyo ng hashtag #JTNTVCares plus hashtag #Ugreen. Ganun lang. I-announce namin yung mananalo sa aming Facebook page, kaya naman follow nyo din kami doon. So that's pretty much it. I am JP and this is JTNTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.